Prologue. Nagsuot ako ng robe sa hubad kong katawan. Pumunta ako sa harapan ng lababo sa banyo namin saka napabuntong hiningang nakatingin sa sarili. Inaalalang buhay na meron ako. Kung bakit ako nasa sitwasyong iyon. Sinuklay kong basang buhok ko pagkatapos ay nagsipilyo. Lumabas ako ng banyo at tumabad sa akin ng isang nakakadiling eksena. Hinuhubaran ng asawa ko ang babaeng kasama niya sa kama namin, ang kanyang kabit. Makikita mo sa mata ng asawa ko ang sensasyong nararamdaman nito sa kanyang katalik. Napayuko ako na magbagyang pagbagsak na naman ang luha ko. Naglakad ako sa gilid nila, papunta sa closet namin mag-asawa. Pagbukas ko noon nagbagsakan ng mga luhang pinipigilan ko. Hinubad ko ang rope na suot ko. Wala akong pakialam sa kung ano nangyayaring kahalayan sa likod ko. Oo, alam ko. Baka sabihin nyo tanga ko, ang manhid ko, ang martir ko para walang gawin. Paano nga bang nangyari to? Ano ang nangyari sa aming mag-asawa para hayaan ko silang dalawa na gawin to sa loob mismo ng kwarto namin? Ako man nagtataka kung bakit ko natagalan to. Siguro kasi mahal ko talaga siya. 4 years ago, you may now kiss your bride. Anunsyo ng pare sa dalawang taong kinasal ngayong araw. Nakangiti silang dalawang tumingin sa isa't isa. Hinawakan ng lalaki ang bero ng babae at tinaas ito upang makita niyang kagandahan ng kanyang asawa. Nakangiti sila sa isa't isa. Mababakas ang kasiyahan sa kanilang mga mata. Inawakan nito ang pisngi ng asawa niya at saka pinasadahan ng tingin ang bawat sulok ng mukha nito. Akala mo kinakabisado niyang bawat sulok nito kahit ang totoo ay matagal na ng kabisado. Dahan-dahan niyang nilapit ang mukha niya sa mukha nito. Pinikit niya ang kanyang mata kasabay ng pagdampi ng mga labi niya sa kanyang asawa. Saglit na halik lamang yon. I love you, Heisley. I love you too, Asher. Sagot ni Heisley sa kanya. Nagyakap silang dalawa at saka humarap sa mga sumaksi sa kanilang pag-iisang dibdib. Naglapitan ang mga ito sa kanilang dalawa at binati sa kanilang mahalagang araw. Nagkuhanan sila ng kanilang retrato, syempre ang pangkalatang kuha kasamang bride at groom. Pagkatapos noon lumabas na silang dalawa. Sinalubong sila ng kanilang mga kakilala. Nagsaboy ng mga bulaklak ang mga ito sa bawat taong madaraanan nila muli at binati silang dalawa. Inalalay ni Asher na sumakay si Heisley sa kotse, saka naman siya sumakay sa driver's seat. Bago nila pinaandar ang kotse, mulang tumayo si Heisley. Walang bubong ang kotseng gamit nila. Ready? Nakangiti ang salita nito sa mga babaeng bisita. Nagtawa na namang sumagot ang mga ito at pumesto sa harapan niya. Ngumiti siya na napakaganda at tumalikod sa kanila. Pumikit to bago inihagis ang bungkos ng bulaklak na hawak niya simula ng kasal. Pagkahagis niya agad siyang lumingon sa mga ito. Napangiti siya na makita ang best friend ni Asher ang nakasalo nito. Naku, susunod ka na, Jade. Tumatawang salita ni Asher na maging si Heisley ay natawa. No boyfriend since birth kasi si Jade. Tumawa lang to sa kanya at inabot sa kanilang kaibigang babae ang bulaklak. Nagtatalon to sa tuwa na akala mo siyang nakasalo ng bulaklak. Huwag ka nang umasa, Cooper. Salitang muli ni Asher. Umupo naman ang maayos si Heisley at pinalo sa braso ang asawa. Loko ka? Huwag ka kang ganyan sa kaibigan mo? Salita nito. Tumangulang ang tumatawa niyang asawa. Let's go sa reception. Sunod na kayo doon, okay? Sigaw niya sa mga kasama nila bago pinaharurot ang sasakyan. Halos 1 oras lang narating na nila ang pagdadausan nito. Sinilubong sila ng ibang bisita na hindi na nakarating pa sa simbahan. Sari-saring pagbati ang sinilubong nilang dalawa. Ngumiti at nagpasalamat lamang sila. Kagagraduate lamang ng dalawa sa college. 4 na buwan pa lang ang nakakaraan nang mapagdesisyonan nilang magpakasal. Wala naman na naging problema dahil ang magkabilang pamilya hindi hadlang sa halos perpekto nilang relasyon. Wala ring naging problema sa kanilang gastusin dahil mayaman ang magkabilang kampo. Tanging ang pinoblema lamang nila ay ang mga bisita nila ng iba'y galing pang ibang bansa, pati na rin ang kanilang honeymoon. Simula bata pa lang magkakilala ng dalawa. Lingid sa kalaman ng lahat sa taong 15, naging magkarelasyon na ang dalawa. 17 years old nang ipaalam nila sa kanilang mga magulang ang relasyon nilang dalawa na hindi naman nila hinadlangan dahil maging sila'y gusto nila ang dalawa ang magkatuluyan hanggang huli. Sa 4 na taong magkarelasyon, ay laging sinusubok ni Heisley ang asawa. Minsan inaya niya itong makipagtalik o kaya naman bigla-bigla siya maghuhubad sa harap ng lalaki. Ngunit tulad ng inaasahan niya, tinatanggihan siya nito at laging sinasabing hindi pa siya handang ibigay ang kanyang pagkalalaki sa dalaga. Hindi siya na-disappoint.
sapagkat sa mga pagtangki sa kanya ng lalaki, lalo niya itong minamahal. Kaya kahit sinasabi ng mga kaibigan nila na masyado pang maaga para magpakasal, hindi sila nakikinig, bagkos lalo nilang minadali. Halos ilang minuto lang ang lumipas, nagsidatingan na ang lahat ng kanilang bisita na nanggaling sa simbahan. Ting ting ting! Tunog ng kutsarang mahinang ipinapalo sa isang baso. Let us congratulate the newlywed, Mr. and Mrs. De Vera. Salita ng ama ni Heisley. Tinaas itong isang wine glass na may laman. Maging ang lahat nagtaas din pati ang mag-asawa. Ang mga bata naman may hawak na basong may lamang juice. Cheers! Sigaw nilang lahat. Kiss! Sigaw nila pagkatapos inumin ang mga laman ng baso. Tumatawang tumingin sa isa't isang mag-asawa, tsaka pinagbigyan ng hiling ng lahat. More! Sigaw ng mga kaibigan nito. Tama na, baka wala nang maibigay mamayang honeymoon. Sigaw ni Asher. Nagtawanan na naman muli ang lahat sa biro nito. Umiling naman ang asawa nito. Hinalikan ni Asher ang asawa sa pisngit saka bumulong. Maganda ka mamaya Matagal ako nag-intay para sa araw na to. Nakakaloko nitong turan. Oo na, I'm ready. Salita ko. Shh! Don't say that. Baka hindi ako makapagpigil at hindi na natin matapos to. Salita nito habang nakangisi sa asawa. Loko ka talaga. Tradisyon tong gagawin natin, baka nakakalimutan mo. Salita naman ni Heisley. Napakamat naman si Asher sa isinagot ng kanyang asawa. Sa kalagitnaan ng kainan nila, nagulat sila na may tumugtog na isang slow song. Tsaka ang pagbagsak na isang malaking stainless na batsa. Ito yung ginagamit noon tuwing maglalaba. Tumayo si Asher. Inilahad ang kanyang kamay kay Heisley. Malugod naman niya itong tinanggap. Binigay niya ang kanyang kamay sa asawa at dahan-dahang tumayo. Naglakad sila mag-asawa papunta sa batsang iyon. Inalalayan naman ng iba ang suot niyang gown na nakasayad sa lapag. Dahan-dahan humakbang papasok si Heisley sa loob ng batsa. Kasunod niya si Asher na pumasok na rin. Kahit hirap na hirap, nagsayaw silang dalawa doon. Magkaharap sila at nakatingin sa isa't isa. Thank you for this day, sweetheart. Salita ni Asher. No, thank you Asher. Thank you sa pagtsatsaga. Napabungis-ngis naman si Asher sa tinura ng babae. Masungit kasi talaga ito at war freak. Pag may nakikita siyang babae na bago sa paningin niya at nakikipagtawanan ay Asher, agad niya itong sinusugod at inaaway. Che, huwag mo akong pagtawanan? Oo na, I love you sweetheart. Simula pa lang to ng totoong buhay. Seryosong salita ni Asher. Ngumiting muli si Heisley ngunit di na sumagot, bagkos yumakap na lang sa asawa. Maya-maya pa'y naglapitan ng mga bisita sa kanila at nagsabit sa gown at suot nilang dalawa ng pera. May 500 at 1,000. Madalang 100 at 200. Nagulat sila na may checking inihulog sa batsa. Napalingon sila dito. Nakita nila ang tatay ni Asher. Kumindat to sa kanila at tumawa. Masayang natapos ang kanilang celebration. Paunti ng paunti ang mga bisita na mapagdesisyonan nila na pauwiin ang bagong kasal. Nung una ayaw pa nila, pero napilit din sila na magiging ang mga bisita ay pinagtabuhin na sila. Tss! Atat na atat silang mag-honeymoon tayo, sweetheart. Salita ni Asher habang inaalalayan. Itong maglakad si Heisley papunta sa kung saan sila iniwan ang kotse nila. Baliw ka talaga. Alam naman nilang pagod tayo. Mali ka, babe. Nalingon sa nito na may nagtatakang tingin. Mapapagod pa lang, babe. Sabay kindat nito sa asawa. Nag-blush naman si Heisley sa tinura ng lalaki kaya naman napayoko ito habang tumatawa. Napatawa rin si Asher sapagkat kabisado na niya ito. Easy, sweetheart. Baka wala ka nang ikakilig niyan mamaya. Tumawa siya ng malakas kaya naman pinagpapalo ni Heisley ito sa braso. Ouch! Ouch! Sorry na, hindi na. Pigil nito sa asawa pero hindi ito nagpatinag. Patuloy siya nitong pinagpapalo. Aray babe, masakit na talaga. Salita nito sa pinaka nakakaawa niyang boses. Sorry, asa nang masakit? Tinuro naman ni Asher ko saan siya nito pinagpapalo. Kaya naman nilapit ni Heisley ang mukha niya dito dahil di niya ganong makita sapagkat nasa madilim silang parte ng parking lot. Ngunit nagulat to nang bigla siyang halikan sa labi. Akala niya saglitang halik lang ito pero naramdaman niyang gumalaw ang labi nito. Agad niyang itinulak ang asawa. Taka naman siyang tinignan nito. Baka may makakita. Naparinok pang salita niya. Natatakot siya na baka madala siya sa emosyon nila, lalo pat ilang taon nilang pinigilan ang nararamdaman nilang yon. Ayaw mo yon?
Thrill ang first natin. Nakangising salita nito pero hindi niya iyon pinatulan. Bagkos pinalo niya ito sa braso. Mabigat ang gown ko. Pagdadahilan nito. Totoong mabigat ang gown niya pero bali wala ito sa kanya. Natatakot siyang may makakita sa kanila. Sorry, nakalimutan ko. Masyado kasi akong excited eh. Let's go? At inalalayan siyang muli nito sa paglalakad. Pagkapasok pala nila sa kwarto, agad siyang sinunggaban ng halik ni Asher. Di na siya muli pang tumanggi dahil maski man si Heisley, di niya na kaya pang magpigil. Agad tumugon sa halik na iyon ni Asher si Heisley. Sa isang iglap, nahulog sa sahig ang gown na suot ni Heisley. Bumalandra ang hubad na katawan nito, tanging pababa na lamang ang suot niya. Napanunok si Asher sa kagandahan ng tanawing nakikita niya. You are so shit, sexy sweetheart. Shit! Mura pa nito. Nakaramdam ng matinding hiya si Heisley. Ito pa lang kasi unang pagkakataon na may makakakita sa kanyang hubad na katawan. Oh well, maliban sa mommy niya at yaya niya na siyang nagpaligo noon sa kanya nang bata pa siya. Pero maliban sa kanila, wala na. Si Asher pa lang ang kauna-unahang lalaki nakakita nito. Napayuko siya ng lalo itong nahiya dahil sa kakaibang uri ng tingin sa kanya ng asawa. Don't stare like that, Asher. Tinakpan nito ang kanyang dibdib. Ngumiti si Asher at lumapit sa kanya. Inawakan nito sa kamay si Heisley kung saan nakahawak sa malusog niyang dibdib. Dahan-dahan niya itong binaba habang nakatingin sa mga mata ng asawa. I love staring at it, sweetheart. Don't be shy. I love every part of your body. Salita nito at nilapit kanyang kanyang labi sa labi ng dalaga. Patuloy ang halikan nila habang ang kamay nito naglalakbay sa likod niya. Nadaragdagan ang sensasyong nararamdaman ng babae sa ginagawa niya rito. Ang halik ni Asher na yun bumaba papunta sa kanyang leeg. He licked, sucked and bited tulad ng napapanood niya noong mga panahong nagpipigil ito sa dalaga. Pero dahil sa kanya ito at asawa niya na ito, wala nang rason para pigilan pa ito. Muling bumaba ang mga halik na iyon papunta sa dalawang malalaking bundok nito. Hindi na niya ito nagawang tingnan dahil sa kagustuhan niya itong tikman. Shit! Mura nito nang maramdaman niyang lalo nag-init ang kanyang buong katawan. Sa isang iglap, sa kadesperaduhan ng nararamdaman ni Asher, hindi na napansin pa ni Heisley na nakahubad na silang pareho. Siya'y nakahiga na rin sa kama habang si Asher nasa paahan niya, nakatingin sa kanya. Asher? Humugot to ng hininga habang nakatingin sa kisame ng kanilang kwarto. Napahagat naman sa labi si Asher. You ready, sweetheart? I am Asher. Please inside me. I want you to feel inside me. Nagmamakaawang salita nito. Pero may tila naglalaro sa isipan nito. Dumapa siya sa ibabang bahagi ni Heisley. I really want to feel you. Salita nito. Nagmulat ng mata si Heisley nang tumama ang mukha niyang sinag ng araw na nagmumula sa bintana nila. Tatayo na sana siya nang bigla siya nakaramdam ng matinding sakit sa kanyang gitnang bahagi sa baba niya. Nanatili siya nakahiga nang marinig niyang pagbukas ng pintuan. Daan-daan siyang umupo kahit ang totoo'y humahapdi ang perlas niya. Halos 3 a.m. na kasi silang nakatulog kanina dahil sa sarap na kanilang pinagsaluhan. Good morning, sweetie. Breakfast in bed. Humalik sa noon ni Asher si Heisley. Ngumiti lang ito at di na nagsalita dahil nahihiya ito magsalita sapagkat di pa ito nagtutoothbrush. Speak, sweetie. Salitang mali nito. Umiling lang ito na agad pinagtaka nito. Why? Umiling ito at tinuro ang bibig niya. Nang magets niya ang ibig sabihin ay ng asawa, natawa ito. Protesta si Hailey nang bigla na lang siyang buhati ni Asher nang tinungo na nila ang banyo. Dahang-dahang ibinaba ni Asher ang asawa sa tapat ng sink ng banyo. Takang-taka siyang tinignan si Heisley habang siya naglalagay ng toothpaste sa toothbrush ng babae. Pagkatapos niyang lagyan to, lumingon to kay Heisley at gumiti. Tinignan lang siya ni Heisley. Ah! Salita nito sabay nga. Kahit nagtataka ngumanga siya ng bahagya. Napaatras pa to nang biglang isubo ni Asher ang kanyang toothpaste. Inawakan ni Heisley ang kamay ni Asher pero agad tong napala ng isang kamay ng lalaki ang kamay niyang nakahawak dito. Ako nang bahala. Ngumanga ka lang dyan. Salita nito. Umiling siya ngunit bahagyang napangiti. Nang halos bumahan ang bunganga nito, nanlaki ang mata niya nang bigla na lamang. Itong sunggaban ni Asher. Noong una hindi siya nakapag-react agad, pero maya-maya pa'y tumugon na siya sa halik na iyon. Dahan-dahan at banayad. Maya-maya pa'y si Asher na mismo ang pumutol sa halikan na iyon. Akala niya tapos na, ngunit nagkamali siya.
Kinuha ni Asher yung toothpaste at naglagay ito sa mga labi niya. Tsaka muling sinunggaban ng halik si Heisty. Tila nakaramdam ng panibagong lamig sa loob ng kanyang bunganga ang asawa sa ginagawa nitong paghalik nito. Mahinang napaungol si Heisley nang maramdaman nito ang paglakbay ng kamay ng asawa niya sa kanyang malusog na dibdib. Unti-unting napaliyado at agad namang inalalayan ni Asher si Heisley na mapahiga sa sahig ng banyo. Shit! Mahinang mura ni Asher nang kusang ibuka ni Heisley ang mga binti niya. Ang mapupula nitong perlas ang siyang dahilan para lalong mag-init ang asawa. Napasinghap sa hangin si Heisley nang haplosin to ng asawa. Asher licked it with passion. She felt his love to her in that way. Hindi malaman ni Heisley ang gagawin ng halos ikabaliw niyang ginagawa ng asawa niya. Sinisiguro ni Asher na sa ginawa niyang yon hahabol-habulin niya ng asawa niya. Ginagawa niyang dahilan yon para hindi siya agad iwan ito. What do you feel, sweetie? Heaven! Hinihingal na salita nito pero hindi pa siya nakakabawi sa lakas na naubos dahil sa ginawa ng kanyang asawa. I'm coming! Sigaw ni Heisley. Hinawakan ni Asher si Heisley sa kanyang bewang at buong lakas na binuhat ang dalaga. Naglakad to papuntang shower room. Glass ang dingding nito. Pagpasok na doon, binuksan ni Heisley yung shower. Habang dumadaostos ang tubig sa kanilang mga katawan, muling nagsalubong ang katawan nila. Pinagsaluhan muling nila ang kaligayahan at kalangitan sa pagitan ng mga tubig na bumabagsak sa kanilang katawan. Ano ba, Asher? Umayos ka nga? Tumatawang utos ni Heisley sa kanyang asawa. Sinasabon kasi nito ang kanyang likod, ngunit dahil may pagkapilyang binata ang kamay nito, gumapang papunta sa malulusog niyang dibdib. Stop it, Asher. Kanina pa tayo dito. Salita nito pero nung huminto ang asawa niya, bigla niyang hinawakan ang kamay nito. Don't stop, please. He smirked. Alam niyang di siya tatanggihan ng asawa, lalo na't binigay niya ang best niya para sa asawa. No! May meeting ako ng 1 p.m. Pinagpatuloy na ni Asher ang pagpapaligo niya kay Heisley. Nakasimangot naman ang asawa nito at tiniyaan na lang niyang paliguan siya. Aalis na ako, salita ni Asher. Ngumiti lang si Heisley habang nakatingin sa asawang papasok na sa kotse niya. Bakit kasi hindi malang mag-leave muna? Wala din tayong honeymoon. Reklamo ng dalaga. Tumawa si Asher at tumapit sa kanya. Niyakap siya ng asawa niya na mahigpit bago sumagot. Bata pa raw tayo para sa honeymoon. Tss, nakapag-honeymoon naman na din tayo kagabi at kanina, pati na rin mamaya. Humiwalay to sa pagkakayakap sa kanya, tsaka siya kanindatan. Napatawa naman si Heisley sabay palo niya sa balikat ito. Loko ka talaga. Ibang honeymoon naman kasing tinutukoy ko. Yung mamamasyal, mag-e-enjoy, out of the country ba, ganun. She pouted. Asher gave her a peck. Next time, I promise. Pag hindi ako naging busy. Pati kakasimula ka pa lang sa company ni Dad, ayoko ma-disappoint siya. Paliwanag pa nito. Tamango lang siya at agad na alis ang ina sa kanyang nararamdaman. You're right. O siya, alis ka na. Makamalit ka pa sa meeting ninyo. Ingat. Umuwi ka rin kaagad ha. I love you. Sabay halik nito sa asawa. Sandali lang na halik. Yes po, madam. I love you more. Ingat ka rito. Tumango ito. Tinalikuran naman na siya ni Asher at sumakay na sa kotse. Tahimik na pumasok siya sa mansyon nilang dalawa. Regalo to ng pamilya ni Asher. Umuwi sila dito kaninang madaling araw dahil nakaramdam siya ng ilang sa hotel kagabi. Kaya naman kahit tabitin si Asher, pinagbigyan niyang asawa sa request itong umuwi na ng bahay. Kamusta na, Mr. Newlywed? Tumatawang bunga ni Jade kay Asher. Humanda ka na. Dahil ikaw ng sunod na ikakasal. Biro nito. Wag ka nga. Ew, ayoko pa no? Salita nito. Tumawa lang si Asher. Pumasok na ng opisina niya. Pagkaupo niya sa upuan niya, napasandal ito at di niya nagawang isipin ang asawa niya. Umiling siya na may ngiti sa mga labi. Maya-maya pa'y may kumatok na kaya umayos na siya ng upo. After ng 3 katok, bumukas ang pinto. Lumabas doon si Jade. Sir, 30 minutes before your meeting with the president? Tumango ito. Lumabas na rin naman ang dalaga. Si Jade na yung sekretary ni Asher. Dahil mag-best friend silang dalawa simula bata pa, di na tinangga ni Jade ang alok ni Asher na maging sekretary niya. Paglabas ng opisina ni Jade, siya namang review ni Asher sa mga magiging topics sa meeting. Excited na siyang matapos ang meeting na yon dahil gusto niya nang umuwi para makasama ang asawa. Natapos na matiwasay ang meeting na yon na inabot ng halos 4 na oras. Puro palakpak at papuri na tanggap niya sa mga yon. Nag-thumbs up lang ang kanyang ama, tanda na itong proud sa kung ano man ang kinalabasan nito.
Agad-agad siyang bumalik sa kanyang opisina at pinirmahan ng mga papeles na dapat pirmahan. Pero bago yun binabasa na munang laman nito. Aminado siyang binibilisan niyang pagbabasa para matapos at makauwi na. Mauna na ako, Jade. You can go home now, salita nito. Tumango at gumiti lang sa kanyang dalaga. Siya na may halos patakbo nang pumunta sa elevator. Nakangiting nagluluto si Heisty nang biglang may yumakap sa likod niya. Napasingap pa siya nang biglang hawakan nito ang dibdib niya. Asher? Sigaw ni Heisley. Napaungol ito. Napapikit naman si Heisley nang maramdaman niya ng isang kamay nito ay nagpupumilit na ipinabuka ang kanyang mga hita. Di naman niya ito tinanggihan. Continue cooking, sweetie, salita nito. Kahit hirap na hirap siya, hinalo niya yung niluluto niya. Malalalim na ang hininga ang nilabas niya sa bawat paggalaw niya.